Kabigha-bighani ang mga imaheng kuha ng James Webb Space Telescope. Pagkatapos ng mga naunang imaheng inilabas noong July 12, pasyalan naman natin ang mga sumunod na imaheng inilabas ng Webb team. Naipon na at marami-rami na rin ang mga imaheng ito. Pero teka, tila may mga nagdududa na peke ang mga ito, na edited lang at nilagyan ng mga kulay para magmukhang kamangha-mangha. Kaya bago tayo tumuloy, ay ipapaliwanag ko muna ang tungkol dito. Oo, totoong minamanipula ang mga imahe. O sabihin nating pinoproseso muna bago ipakita sa atin. Pero hindi ibig sabihin na peke ang mga ito. Mula sa mga datos na nakalap ng James Webb Telescope at ipinadala sa Earth, mahaba pa ang proseso bago ito maging katulad ng mga imaheng inilalabas ng Webb team. Kadalasang inaabot ng mga 2 linggo hanggang 1 buwan para maiproseso ng isang ekspertong image processor ang isang imahe. Hindi ito gaya ng kapag nag-selfie ka sa iyong smartphone na sa isang kuhanan lang ang picture na lalabas sa screen ay ang mukha mo na agad. Ang dumadating na datos sa Earth mula sa James Webb ay raw data na nasa binary file at ang imahe ay black and white na kadalasan ay napakadilim. Kaya oo, gumagamit sila ng color filters. Nag-assign sila ng kulay na nagre-represent sa bawat wavelength ng light na natatanggap ng James Webb. Tandaan natin, ang nadedetect ng James Webb ay heat radiation, hindi visible light, hindi yung liwanag na nakikita natin. Ang nakikita nito ay ang nasa infrared na bahagi ng electromagnetic spectrum. Narito ang guide na ginagamit ng mga image processors. Color blue ang naka-assign sa mga mas maiksing wavelength ng light. Red naman ang para sa mga mas mahahabang wavelength. Mas maiksi, mas blue. Mas mahaba, mas red. Kumbaga, ang mga kulay ay nakaayon sa totoong datos galing sa kuha ng James Webb, kaya realistic ang imahe. Mas makulay ang imahe, ibig sabihin ay maraming nangyayari sa object na kinuhanan. Komplikado ang proseso pero ang layunin ay ang lumabas na scientifically accurate o eksakto, and at the same time, kaaya-aya ang imahe. Kaya ang nakikita natin ay ang pinakamalapit na representasyon ng mga imaheng aktwal na kinuha ng James Webb base sa tunay na datos ng liwanag na kinolekta ng telescope at ipinadala sa Earth. Bagaman mayroong team sa Space Telescope Science Institute o STSCI na nagpoproseso ng mga imahe para sa official release, kahit tayo ay pwedeng magproseso ng mga imahe kung ang ating computer ay may sapat na kakayahan na mag-handle ng malalaking files at software. Ang mga imahe ay pwedeng i-download sa MAST portal ng stsci.edu at may mga tutorials na available sa YouTube kung gusto nating matutong magproseso. Ngayong malinaw na sa atin na hindi fake ang mga imahe, mas maa-appreciate na natin ang mga kuha ng James Webb na pag-uusapan natin ngayon na. Uunahin ko na muna ang mga James Webb images na prinoseso ni Judy Schmidt. Isang dating graphic designer si Judy at wala siyang formal na edukasyon sa astronomy. Isa siya sa mga citizen scientists na voluntaryong nagpoproseso ng mga imahe. Sa edad na 39 years old, may bahay at may isang anak. Ang pagpoproseso ng mga space images ay isa lamang libangan na mga 10 taon na niyang ginagawa. Noong July 19, in-upload ni Judy sa kanyang Flickr account ang prinoseso niyang imahe ng Phantom Galaxy na tinatawag ring Messier 74 o M74 at kilala rin sa tawag na NGC 628. July 22 nang inilabas ng NASA ang imahe rin ng Phantom Galaxy na iprinoseso naman ni Robert Eder, isang astrophotographer mula Austria. August 29 nang inilabas ng European Space Agency o ESA ang Heart of the Phantom Galaxy mula sa datos ng James Webb at ang resulta ng pinagsamang datos mula sa Hubble Space Telescope at James Webb. Ang Phantom Galaxy ay mga 32 million light years ang layo sa Earth at ang pwesto nito ay halos nakaharap sa Earth at ang mga spiral arms nito ay kitang-kita, kaya paborito itong pag-aralan ng mga astronomers. Kahit naobserbahan na ito ng ibang telescopes, ang mas malinaw na imahe mula sa Webb
ay makakatulong sa mga astronomers na matukoy ang mga rehiyon kung saan nabubuo ang mga bituin at mas eksaktong masusukat ang bigat at edad ng mga star clusters o kalupumpon ng mga bituin. Ang sumunod na iprinoseso ni Judy Schmidt na talaga namang nakatawag ng pansin sa buong mundo pati na sa NASA ay ang imahe ng planetang Jupiter. July 16 nang inilabas ni Judy ang una niyang prinosesong imahe, pero ang nakakuha ng atensyon ng NASA ay ang dalawang ipinublish niya noong August 22 na i-feature pa sa website mismo ng NASA. Kita sa imahe ang ilang detalye gaya ng northern at southern aurora ng Jupiter, ang mga rings, ang mga buwang Amalthea at Adrastea, ang Great Red Spot at pati ang haze o ulap sa atmosphere. Dahil sa mga obserbasyon ng web, lalong makakakuha ang mga scientists ng mas maraming clues sa mga hindi pa natin alam tungkol sa Jupiter. Narito pa ang ibang prinosesong imahe ni Judy Schmidt na ipinublish niya noong July at August na galing din sa mga datos na ipinadala ng James Webb Telescope at inupload sa MAST portal ng stsci.edu. Ang NGC 7496, isang barred spiral galaxy na ang layo sa Earth ay mahigit sa 24 million light years. Ang IC 5332 na tinatawag ring PGC 71775, isang spiral galaxy na mga 30 million light years ang layo sa Earth. Ang NGC 1365 na tinatawag na the Great Barred Spiral Galaxy. Ang layo nito sa Earth ay mga 56 million light years at ang lawak o diameter nito ay mga 205,000 light years, bale doble ng laki ng Milky Way Galaxy. At ang WR140, ito ay isang Wolf-Rayet star na ang layo sa Earth ay mga 5,600 light years. Kakaiba at nakakamangha ang kinalabasang imahe na parang napapalibutan ng mga concentric rings na nagniningning palabas. Ang paliwanag dito ng mga scientists, ang WR140 star ay pares pala ng binary stars at yung interaction nila sa bawat isa ay nakakalikha ng regular na pagsabog ng mga alikabok na parang may pattern at umaabot palabas sa space. Nag-glow ang mga alikabok na ito sa infrared at yun ang na-pick up ng James Webb na detalyadong detalyado. Ang susunod na imahe ay prinoseso at opisyal na inilabas ng STSCI noong August 2. Ito ang Cartwheel Galaxy. Ang layo nito sa Earth ay 500 million light years. Naniniwala ang mga scientists na noong una, ang Cartwheel Galaxy ay isang karaniwang spiral galaxy gaya ng ating Milky Way. Pero mga 700 hanggang 800 million light years ago, bumangga ito sa isang mas maliit na galaxy. Bagamat napakalakas ng banggaan dahil parehong mabilis ang dating ng dalawang galaxies, napanatili nito ang mga prominenteng spiral arms sa gitna ng loob at labas na rings nito. Ang resulta ay ang itsura nito ngayon na parang gulong ng kariton, kaya ito pinangalan ng Cartwheel Galaxy. Kung noon ay hindi makita ng mga telescopes ang karamihan ng mga detalye dahil sa nakabalot ng gas at alikabok, ngayon ay naipakita ng James Webb ang mga bagong nabubuong mga bituin at ang black hole sa sentro ng galaxy. Dahil dito, mas mapapag-aralan kung paano nabubuo ang mga napakalalaking bituin. Yung ring ng galaxy ay mayroong bilyon-bilyong kapapanganak lang na bituin na ipinagtataka ng mga scientists dahil hindi normal sa mga ganitong bituin ang mabuo sa maikling panahon lang. Ang susunod na imahe ay ang sa Tarantula Nebula na tinatawag ring 30 Doradus. Ang mga nebula ay mga higanteng ulap sa space na binubuo ng alikabok at gas. May mga nebula na galing sa tumilapon na gas at alikabok mula sa isang supernova o malakas na pagsabog nang namatay ang isang bituin. Mayroon namang ibang nebula na mga rehiyon kung saan nagsisimulang mabuo ang mga bagong bituin. Tinatawag rin silang nursery ng mga bituin. Isa na dito ang Tarantula Nebula. Isa ito sa paborito ng mga astronomers na nag-aaral ng star formation o kung paano nabubuo ang mga bituin. Ang imahe ay prinoseso at opisyal na inirelease ng STSCI noong September 6. Ang Tarantula Nebula ay mga 161,000 light
years ang layo sa atin. Nabibilang ito sa kapitbahay ng Milky Way na Large Magellanic Cloud. Sa pagtutok ng James Webb sa tarantula ay lumitaw ang libo-libong mga baby stars na ngayon lang nakita ng mga astronomers. Nahuli pa ng Webb ang isang batang-batang bituin na nababalot pa ng mga ulap ng alikabok na parang cocoon at nagsisimula pa lang na lumabas mula dito. Binago ng imaheng ito ang dating alam ng mga astronomers. Akala nila noon na mas matanda ang bituin na ito na nasa proseso na ng pagtatanggal ng bubble o cocoon na nakapalibot dito. Pero nakita nila ngayon na mas bata pala ito at nagsisimula pala nga na lumabas mula sa kanyang cocoon. Kung napansin ninyo, Infomates, karamihan sa mga imahe ay mula sa mga galaxies o nebula kung saan prominente ang star formation o maraming nabubuong bagong bituin. Ito ay dahil interesado talaga ang mga scientists na pag-aralan ang star formation. Ito kasi ay isang paraan para mas maunawaan ang ating pinagmulan o kung paano nabubuo ang mga planeta, ang istruktura ng mga galaxies at ang evolution mismo ng universe. Heto pa ang isang nebulang naobserbahan rin ng James Webb, isa sa pinaka-inaabangan ng mga astronomers, ang loob na bahagi ng Orion Nebula na tinatawag ring Messier 42 o M42 o NGC 1976. Ang nagproseso ng imahe ay si Salome Fuenmayor at ipinablish ito noong September 12 ng Photo Dissociation Regions for All o PDRs for All, isang international research project na binubuo ng mahigit 100 scientists mula sa 18 bansa. Kita sa imahe ang isang batang bituin na ang disk ay nasa loob pa ng kanyang cocoon. Yung disk ng gas at alikabok ay kung saan nabubuo ang mga planeta. Kita rin ang mga filaments, yung parang mga fiber o sapot na binubuo ng hydrocarbon molecules at molecular hydrogen. Ang Theta 2 Orionis A ang pinakamaliwanag na bituin sa imaheng ito. Ang batang bituin naman na ito ay nakabalot pa sa kanyang cocoon o makapal na ulap ng gas at alikabok. Makikita rin dito ang paghahambing sa imaheng kuha ng Hubble Space Telescope at ng James Webb. At dito naman ay kinumpara ang kuha ng Spitzer Space Telescope na isa ring infrared telescope na nagwakas na ang operasyon noong 2020 at ang kuha ng James Webb. Ang Orion Nebula ay 1,350 light years ang layo sa Earth at kabilang rin sa ating Milky Way galaxy. Listen, Infomates, ang mga susunod na tatalakayan ko ay siguradong ma-excite kayo dahil ito ang mga bagong discoveries ng James Webb Space Telescope. Ang una ay ang pagkakadetect ng James Webb ng carbon dioxide sa atmosphere ng isang exoplanet. First time ito sa kasaysayan ng astronomy, kaya naman excited ang mga exoplanet researchers. Malinaw ang ebidensya at hindi pwedeng pagdudahan na ipinakita ng spectroscopy ng James Webb gamit ang instrumento nitong NIRSPEC o Near Infrared Spectrograph ang presensya ng carbon dioxide sa exoplanet na tinatawag na WASP-39b. Isa itong hot gas giant kaya hindi ito kandidato sa pagkakaroon ng buhay, pero ang pagkakadetect ng carbon dioxide dito ay indikasyon na pwede rin ito madetect sa isang exoplanet na parang Earth. Ang layo ng WASP-39b sa Earth ay mga 700 light years. Mga halos kasing bigat ito ng Saturn at mas malaki ng kaunti sa Jupiter. Heto pa ang isang first para sa James Webb. For the first time ay direktang nakuhanan ng James Webb ng imahe ang isang exoplanet. Direkta, ibig sabihin ang mismong planeta ang nakuhanan at hindi lang ito na-detect sa pamamagitan ng transit method o microlensing na mga method na madalas ginagamit para ma-detect ang mga exoplanets. Hindi ito first time sa kasaysayan dahil mayroon ng mga ibang exoplanets na direktang nakuhanan ng imahe ng ibang telescopes. Pero ito ang first para sa James Webb. Ang planetang tinutukoy ko ay ang HIP 65426b na may layo na mga 385 light years mula sa Earth. Kapareho ito ng Jupiter at ang bituing iniikutan nito ay isang dwarf star. At ang pinakahuli sa aking listahan sa video na ito ay ang pinakaunang pagkakadetect ng smoke clouds sa isang exoplanet. Ang
planeta ay tinatawag na VHS 1256b. Ang sinasabing smoke clouds o mga ulap ng usok ay hindi gaya ng sa atin na binubuo ng mga water vapor droplets. Sa halip, ito ay binubuo ng maliliit na particles ng silicate na kapareho ng material ng mga butil ng buhangin. Ang team ng researchers na nakatuklas nito ay ang pareho ring team na nakakuha ng direct image ng HIP 65426b. Bukod sa mga smoke clouds, na-detect rin ng team ang carbon dioxide sa atmosphere ng VHS 1256b. Mga ilang araw lang pagkatapos na first time na ma-detect ang carbon dioxide sa WASP-39b. Ang layo ng VHS 1256b sa ating solar system ay mga 72 light years. Medyo kakaiba ang exoplanet na ito dahil dalawa ang bituing iniikutan nito na parehong mga brown dwarf stars. Mga 360 times ang layo nito sa dalawang iniikutang bituin kaysa ang layo ng Earth sa ating araw. Kaya inaabot ng 17,000 years bago makumpleto nito ang isang ikot. Isa itong napakalaking gas giant na mga 12 hanggang 16 times na mas mabigat sa Jupiter. Sana'y marami na naman kayong natutunan, Infomates. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Or you can also show your support by clicking the thanks button below. Maraming salamat, Julie Wisconsin, Virgil Lorenzo, Travel with Christian, and Black Whites for your super thanks. Before you leave, do check out these videos. Baka hindi nyo pa napanood. Ingat kayo lagi, Infomates. God bless!